Pinagpalang araw po na naman sa ating mga taga-subaybay mula Luzon, Visayas at Mindanao at sa lahat ng dako ng ating daigdig na naabot ng programang ito ng araw-araw ng pagpapala. Ito ay hatid sa inyo ng Jesus Christ Saves Global Outreach. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming pong salamat sa patnubay mo at ng patnubay ng Espiritu Santo na kami, Panginoon, ay patuloy na makapakinig at maitanim sa aming mga puso ang iyong mga salita. Nawa, Panginoon, ay bigyan mo kami ng karunungan na nagbumula sa iyo at ang karunungan ito, Panginoon, ay patuloy po naming maranasan sa araw-araw po ng aming mga hinaharap na mga pagsubok. Sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, sa iyo ang lahat ng papuri at tagumpay sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. So magandang araw po muli sa ating lahat, mga taga-subaybay ng araw-araw ng pagpapala. Naway abutan kayo at kayo ay maulanan ng pagpapala nagbumula sa langit. Okay? So pagpapatuloy po natin yung ating pong pinag-aaralan, yung turning trials into triumphs or victories, no? Ito po ay panglimang segment na po natin, no? So paano natin gagawing tagumpay ang mga pagsubok? Okay, review lang po natin yung apat na tinalakay po natin, ang apat na episode ng araw-araw ng pagpapala. Una, sabi natin, upang tayo magkaroon ng maging tagumpay ang mga pagsubok sa buhay natin, kung paano natin gagawin, no? Kailangan po, no, ay ibilang nating kagalakan ang mga iba't ibang uri ng pagsubok sa buhay natin, no? Magkaroon tayo ng tinatawag na joyful attitude. Pangalawa, magkaroon tayo ng unawa or understanding na ang pagsubok ay nagpapatatag sa ating pananampalataya. Ito ay nagpapatibay sa ating pananampalataya. Okay? Pangatlo, magkaroon tayo ng buong pusong pagsuko ng ating kalooban, yung tinatawag natin surrendered will sa Panginoon upang maging ganap at lumago hanggang wakas. Okay. So pang-apat po, yung last week po, no, ay humingi ng karunungan sa Diyos na may buong pusong pananampalataya. Yan po yung sinabi po natin, no? Kung tayo po ay hingi ng karunungan sa Diyos, ay tayo po ay bibigyan. At tinalakay din po natin na yung karunungan, kailangan natin ay yung tatlong natatanging katangian ng karunungan. Ang sabi natin, una, ito ay practical, no? Pag sinabi nating practical, ito ay naisasagawa natin, no? Sa gitna ng mga pagsubok sa buhay natin, no? Ay yung karunungan ng Diyos, ito po ay nagagawa natin. Nakakaroon po tayo ng kalakasan ng loob upang gawin natin yung nararapat sa ating pong mga hinaharap na pagsubok. Okay? Pangalawa, ito ay banal dahil ito ay galing sa Diyos. So, ang karunungan nagmumula sa Diyos ay banal, no? Ang karunungan mula sa Diyos ay banal. Ito higit kaysa mga natural o abot ng ating isip o yung tinatawag nating common sense. Sabi nga natin, yung common sense, okay, ay kaiba sa karunungan kasi ang common sense, nagre-react siya kung ano yung pagsubok mo. Halimbawa po, kung yung pagsubok mo ay napakalaki, ikaw ay natatakot. A common sense lang na ikaw ay matakot. Pero ang karunungan, sa gitna ng mga takot o concern natin, no, tayo po ay merong kapayapaan sa ating mga puso. Yan. Okay? At pangatlo po, ito ay katulad, yung karunungan na galing sa Diyos ay katulad ng karunungan galing sa ating Panginoong Jesucristo. Sabi po ng Biblia, si Jesus ang karunungan ng Diyos. Okay? So, ngayon naman po, kung ang Biblia o si Santiago ay nagsasabi kung ano ang kailangan nating gawin, no, sa ating pamumuhay at paghingi, kung ano yung hinihingi natin na karunungan sa Diyos, ay pagkakaloob niya. Pero ang tanong, paano? Paano tayo humingi ng karunungan sa Diyos? Ito po ay nasa Santiago 1:5-8. Ang sabi po dito, ngunit kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya ay bibigyan, sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at di nanunumbat. Ito na po. Subalit, ang humihingi ay dapat magtiwala sa Diyos
at huwag mag-alinlangan, sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. Huwag umasang tatanggap ng anumang mula sa Panginoon ang taong pabago-bago ang isip at di alam kung ano talaga ang nais niya. Okay? So, paano tayo hihingi sa Diyos? Okay? Ang sabi po ni Santiago, no? Pinaliwanag ni Apostol Santiago yung ano ang ating hihingin sa Diyos o yung karunungan ang hinihingi natin sa Diyos. Ngunit, pinakita niya rin kung paano humingi ng karunungan. Humingi tayo ng may pananampalataya. So, di dapat tayo matakot o mag-atubili na lumapit sa Diyos at humingi sapagkat ang Diyos ay di nababalisa o hindi siya nagwo-worry, no? Hindi siya anxious na sumagot sa ating mga panalangin na may pananampalataya. He gives more grace. Ang sabi nga po diyan sa Santiago 4:6, no? He also gives more and more wisdom. Okay? Alam niyo po ba, the greatest enemy ng ating pong answered prayer is yung unbelief o yung divided loyalty or pag-aalinlangan. Okay? So, halimbawa po, no, tulad ni Pablo dyan na kapag tayo ay pabago-bago ng isip, ay katulad daw tayo ng isang bagay, no, na madaling sway ng wave o ng alon, no, na kahit saan tayo ihampas ng alon ay doon tayo pumupunta, no. Minsan sabi nga natin pwedeng ang ating pong pananampalataya ay go na go, and 1 minute after, no, noon na, di ba? So, kaya po yung pag-aalinlangan ay dapat po, no, ay magkaroon tayo ng tunay na pagtitiwala sa Diyos. Okay? So, kagaya din po ng isang empty bottle, no, in the shore, no? Kung kayo ay napupunta sa mga tabing dagat, sa may batuhan na may tabing dagat, no, may makikita kayo minsan ng mga empty bottles doon, no, na lulutang-lutang, no. Nakikita nyo, parang ang sarap naman ng buhay nito, parang floating lang, pero mamaya mo, pagka dumating yung malaking alon, di ba? Hinahampas sila ng alon kung saan sila ihampas, no? Kung yung bote na yon ay babasagin, no? Pag humampas siya doon sa batuhan, ay mababasag, no? Ganon din daw po yung pabago-bago ng isip, na wala ho tayong maaasahan na sagot ng Diyos kung tayo po ay pabago-bago ng isip. Ganon din po, no? Magandang example din po ay si Pedro. Nung sila po ay sinabi ng Panginoon na tayo ay pupunta sa kabilang ibayo, no? At doon sa Sea of Galilee ay bigla pong nagkaroon ng malaking bagyo, no? At nakita ni Pedro ang Panginoong Hesus habang bumabagyo, no? Siya ay napalakad, no? Kasi sabi ni Pedro, Panginoon, gusto kong lumakad din. Gusto kong pumaryan sa iyo, okay? So, ano nangyari? Tinawag siya, sige, lumapit ka dito. Nung sinabi ng Panginoong Hesus na lumapit siya, no? Siya po ay nanampalataya, no? At humakbang, no? Palabas dun sa bangka, no? At siya ay umapak sa tubig at nakalakad po siya. Pero maya-maya po, dahil nawala yung kanyang yung focus sa ating Panginoon, yung kanyang focus ngayon ay nandoon sa malalaking alon. During that time, no? At siya po ay yung focus niya ay natuon doon sa malaking wave, no? Malaking alon. Okay? Siya po ay natakot at unti-unti siyang lumubog. Ganon din po tayo. Minsan ganon tayo. Talagang sampalataya tayo sa Panginoon. Pero pag dumating na yung matinding alon ng problema, alon ng pagsubok, no? Natatakot tayo at unti-unti tayong lumulubog. Pero maganda po dito, no? Si Pedro, nung siya po ay sa tingin niya na siya ay malulunod, no? Sumigaw siya sa Panginoon, Panginoon, iligtas mo ako dito, no? Walang ano-ano, ang Panginoon ay kinuha yung kanyang kamay at siya ay inangat at binalik siya sa bangka. Amen? So, ano makikita natin dito? Minsan, yung pananampalataya po natin ay nagpapalter o minsan sumasablay tayo sa ating pananampalataya. Pero alam nyo, kapag tayo tumatawag sa Diyos, no, hindi niya tayo hayaang lumubog sa ating mga pagsubok. Amen ba? So, ang Panginoon ay laging nakahanda para tayo ay tulungan. Kapag tayo
tumitingin o nagpo-focus sa pananampalataya natin sa ating Panginoon, tayo po ay tuloy-tuloy na lumalago sa ating pong pananampalataya. Okay? Yan po yung sabi ng Ephesians chapter 4 verse 14. Ang sabi diyan, nang sa gayoy, hindi na tayo magiging tulad sa mga batang madaling matangay ng sari-saring aral. Hindi na tayo maliligaw ng mga taong ang hangad ay dalhin tayo sa kamalian sa magitan ng kanilang katusuhan at panlilinlang. Yan, pagka ho tayo ay nagmamature, hindi na ho tayo yung mga parang batang madali lang na alukin ng candy, magbabago na isip. Okay? So, dapat tayo mga mananampalataya, no? Alam natin na ang Diyos, ang Panginoong Hesus, no? Ay kailanman hindi tayo pababayaan. Kaya nakakalungkot po, marami pong mga Kristiyano ay katulad ng mga empty bottles na nagpo-float sa dagat, no? Pagdating ng malaking alon, no? Kung saan na lang sila ihampas ng alon, no? Okay na sa kanila 'yon. Okay? Pero yung ganitong experiences, yung pabago-bago, no, ay pinakikita lang natin na hindi pa tayo talaga lumalago sa Diyos. Ang nais ng Diyos ay mag-mature po tayo. Okay? So, kaya po yan yung sabi dyan ng Ephesians chapter 4, verse 14, na tayo dapat, no, ay lumalago na, hindi na tayo katulad ng mga bata na kung saan na lang po tayo ihampas ng sitwasyon natin o saan tayo dali ng sitwasyon natin, okay na sa atin, hindi po okay yon, no? Sapagat yun po ay nagpapakita na hindi pa ho tayo talaga nagmamature sa Panginoon. Okay? So, yan po yung maganda po sa ating Panginoon na kailangan po meron tayong buong pusong pananampalataya at puso sa Diyos na pwede po tayong humingi sa Diyos ng may pananampalataya at tayo ay bibigyan ng karunungan ng Diyos na kailangan po natin. Okay? So, yung immaturity, no, ay kailangan po unti-unti nating lisanin na yon, no? At tayo mag-level up sa ating pong pananampalataya. Hindi yung konting problema, konting pagsubok, nag-give up tayo, no? So, maaaring humihina ang pananampalataya natin, pero ibalik po natin yung tuon natin, yung focus natin sa ating Panginoong Kristo. Amen? So, yan lamang po ang pagtatapos ng ating pong talakayan. Okay? So, dito na lamang po muna tayo magtatapos sa episode na ito at makita-kita po muli tayo sa mga susunod pang mga aralin. Dito po sa malawak na programa ng araw-araw ng pagpapala. So, huwag kayong bibitiw. Mga gilaw naming mga taga-subaybay sa ating mga darating pang mga episode. Ito po si Pastor Dave Domingo na nagsasabing tunay nga ang pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos araw-araw ay nagbubunga ng araw-araw na pagpapala sa ating buhay. Mabuhay po tayong lahat. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po dahil kami tinuturuan mo kung paano kami hihingi ng karunungan sa iyo at kung paano kami, Panginoon, kailangang humingi. At ang paghingi namin ng karunungan ay kailangan po merong buong pusong pananampalataya sa iyo. Salamat po, Panginoon, lalo na po sa aming mga taga-subaybay ngayon na dumaranas ng matinding pagsubok, Panginoon. Nawa, Panginoon, ay makita nila ang iyong kapangyarihan, ang iyong karunungan, Panginoon, sa gitna ng mga pagsubok na ito. Huwag mo kaming iiwanan, Panginoon, sapagat alam po namin na kailanman ay hindi ka nag-fail sa amin, Panginoon, kundi habang kami nagtitiwala sa iyo, patuloy kami nananalangin, patuloy kami nagsasaliksik ng iyong salita, Panginoon, ay tunay ngang pagtatagumpayin mo ang aming buhay. Salamat po, O Diyos, sa araw na ito, sa araw-araw ng pagpapala na iyong pong pinagkakalob sa amin. Pagpalain mo, Panginoon, ang mga taong inabot mo ngayon sa online na ito. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Salamat po.